Ay, ayun ho, magandang araw mga kalitar. Bahagya pa lang may araw dahil kulimlim. Ano? Ayun mga kalitar yung araw. Ano pa lang ngayon mga kalitar? May ano na kayo oras na? May 10 na kaya? 9 siguro mga kalitar ng umaga. Ay di kami paparne sa gubat dahil tayo ngayon mga kalitar may project na naman tayo. Gagawa tayo mga kalitar ngayon ng pulunan. Kasi yung ating tansido mahaba ay hindi na natin nalikaw o na pulon, ay di ating gagawa ng pulunan mga kalitar. At ay kukuha rin ng pulunan ang aking gagawin paltik ako kasi may paltik na binili mga kalitar. Ay makapamaltik din naman minsan. Ay di siya nating bubuuin din. At ako'y may tatapusin pa rin isa dahil ngayon may bagyo mga kalitar. Alam niyo naman pag may bagyo si kalitar ay laging litar din sa palayan. Pagkakarning may low pressure ay may super typhoon pala ngayon. Hindi ko lang alam kung masyado makaka-apekto dito sa amin. Pero ngayon pala ang mga alter may hangin na. Pero mataas yung hangin, gawa na may bagyo no? Hindi tayo kukuha din ng gagawin nating mapupulunan. Siyempre ang ating ginagawa ng pulunan mga kalitar, bayabas lang, kape, yan, lukban. Yan ang magaganda mga alter gawing bayabas. O kaya yung mulawing aso, yung puno noon. Basta mga tigas mga kalitar ay pwedeng gawing pulunan. Tayo huhulman na lang din ng gagawing kaang pampaltik sa mga taro. Kaya napakaberde na ng damo. Talagang isang araw gagambahan naman. Pero tayo magpapalipad muna mga kalitar dahil ngayon ay sabi ko nga sa inyo may bagyo. At papapaltan ko na yung aking nag-iisa doon mga kalitar, aking babangkatan. Sasapian ko na kagad kahit hindi ko pa natitesting para may laban-laban mga kalitar sa hangin. Pag tayo nagpalipad ng bagyuhan ay shot kami samahan ninyo din sa aming pagkukuha na ng pulunan na bayabas. Aray mga kalitar, hindi tayo makukuha ng gagawin. Daming tikling mga kalitar, nagtatakbuhan yung tikling. Dito ako kung mga kalitar gagawin natin pulunan. Hindi nila ang sa aming lugar na rin, mapakarami din puno din ng bayabas. Ay di na tayo makukuha. Saka baka may bunga din. Kaya dadali din nila ng kaunting mga ngasab. Ayun mga kalitar pag kayo pipili mga kalitar ng pulunan, dapat tuwid. Bali, 2 pulunan yung gagawin natin dahil mga kalitar, ang aking balak doon sa tansing 1 kilo ay aking pagdadalawahin ng pulon. Gawa napakahaba mga kalitar kapag ang pulunan mo malaki. Kahirap din naman mga kalitar kahirap din buhatin. Pulunan napakahaba. Saka hindi rin naman lagi isinasagad mga kalitar pag tayo nagtitesting. Saka lang tayo nakapagsagad pag tayo nagmamagdamag. Ay dala ko mga tayo lagari. Lagari ang pinakamaganda din yung gamitin. Ari mga kalitar, ayos na ayos rin. Ito ba, ayan ari mga kalitar. Yung mga ganyan tuwid mga kalitar, napakagandang gawing pulunan. Pulunan mga kalitar ng ating gagawing ito. Aking tatansyahin mga kalitar. Hindi bayabas lang mga kalitar Hindi pala bayabas lang, bayabas are kaya matibay. Di na ang gitna. Tapos di na lagyan na din mga kalitar na. Nakapot Yung aking garni mga kalitar na nasa bahay ay ilang taon na. Hindi malaang naputok ang bayabas pagka ginagamit pulunan. Ginagamit na pang pulunan. Napakakurat pa. Tapos na magkatuang na yan mga kalitar. Di bali garni pa rin natin kukuhanin. Kuha pa tayo ng 2 garni pa.
Sayang din mga altar ang ang araw. Mahirap mag-vlog pag naulan, kaya tayo nasinsay na garden. Napili tayong gumawa ng video. Kahit medyo garing ang nag-uulan. Ayun, dalawa mga altar. Napahaba ata mga kalitar. Babawasan ko na lang mamaya sa bahay. At kulang pa yan. Pili ng tuwid. Laging tuwid mga kalitar ang inyong pipiliin. Tayo iikot mo natin sa paryan. Pakasarap mo yung mga altar yung labong. Labong, kung may paasin na labong tapos may pata. Ay, masarap. Buglaan po nga po. Ano mga kaltar mapakabaho? Ay mga kaltar mapakabaho. Pagka ganyan nabubulok-bulok na. Mapakabaho niyan. Pungapong. Ayos hindi kita mga kaltar. Hindi naman tayo super na ay mga kaltar, nakakit tayo din na rin. Makakari pwede na ulit na rin. Two-way, di maraming bukol-bukol, hindi magkakaigay. Hindi rin tayo makaching pumaltad din ng kaang, pampaltik. Altro, pagkakadaming bunga ng din rin. Pinalabaw. Din ng mga tree, kumay na sa sa kinalabaw. Yung mga tree pang mas maganda lang pang buro yan, hindi masyadong maganda pahinog din. Altro, bayabas. Si Mick, may tok-tok na. May tok-tok na ng T-bone. Ito haway. Siya, mga altar, wala tayong makita pang garning katuwid. At nalaan muna ang dalawa ang ating gagawin. Ari, tatalupan lang natin ng papagarnay. Aalis yung mga altar ang balat. Kapag may balat mga altar, yun natutuklap din pagkatagalan. Aalisin na natin. Mamaya-maya nga pala mga tree. Tatapusin ko yung isang papagayo. Ay di papabaltan na rin natin. Para tayo may mapalipad. Kaganda ng hangin mga kalitar Sayang. Sayang ang panahon mga kalitar kapag hindi nakapagpalipad tapos mahangin. Kaya tayo magpapadagusin natin ang isa.
mga altar yung ating gagawin pulunan. So update ko na lang kayo mga altar pag ako'y nakahanap na rin ng gagawin nating kaang ano. Mamaya na laang. Kaya rin nga mga altar tayo nakauwi na. Wala rin akong makitang kaang. Isa na laang pulunan yung ating magagawa. Aking gagawin ilan. Aray mga altar, sinasabi ko sa inyo na napakatagal ng panahon na hindi pa napupulog. Baka aray magkabuhol-buhol pag naka-stack lang doon. Hindi ating siyang pagkakaabalahan niya yun, ano? Siyempre meron din aray oh. Aray mga altar, peke. Aray hindi. Gusto yung pagkumprahin natin para maalaman nyo. Kita din. Dadalhin ko lang kayo mga altar aking gamit sa paggagawa. Ito ang ating gamit eh. Huwag lang masyadong umulan. Altar, drogin eh. Sa mga bagong followers natin, papaliwanag natin kung anong itsura ng peke o hindi. Aray, garni mga kalitar. Aray yung peke. Aray, hindi naman mismong peke. Aray talaga, hindi matatawag na peke. Dahil ito, kaya ganito mga kalitar, itong ganitong tansi ay may purpose. Ang purpose nito ay hindi siya ginagamit sa saranggola. Ito ay ginagamit sa pagli-layout mga kalitar ng bahay. Ayun. Nasasabi lang natin mga altar na peke kasi nauunat. Pero sadyang may purpose to mga kalitar, itong ganitong tansi na nauunat. At papakita natin. Ito mga kalitar, ito yung sinasabi nyong peke at ito hindi. Ayan. So pagbasihin natin. Ay ipuputol din eh. Ito. Siguro yung mga kagami ayos na rin. Ito mga kalitar, ito yung puti, yung sinasabing peke ng iba. Ito naman yung original. Ayan, makita mo din eh. Ito mga kalitar ay, bakit sinabing peke? Dahil ito ay nababanat. Ayan o, umahaba. Ayan o, umahaba yung pagkatansi. At ito mga kalitar ay napuputol. Makita natin. Pagkapareha sila ng size mga kalitar ha. Size 100 tong original, size 100 itong peke. Pero itong peke mga kalitaray, ayan, ayun, napuputol. Kaya siyang putulin ng kamay. Tapos ito naman mga altar, ito hindi ito mapuputol ng kamay. Kamay yung mapuputol dito mga kalitar kahit anong gawin sa sobrang tibay, sobrang tigas. Tapos huwag kayo basta bibili sa hardware. Kung maaari, sa ano kayo mga altar, sa mga palengke, sa ganyan, o doon sa mga online. Pag sa online kayo bumili, dapat siguraduhin yung may tatak. Ang tatak dapat TNT, yung shark, o kaya yung seahorse mga kalitar. Ayan, yun yung pinaka mga the best para sa akin mga altar na tanse. So by the way mga kalitar, ito pupulunin natin ito para tayo makapag-umpisa na, no? Magagawa muna tayo pulunan. Buwasan lang natin. Mapakahaba. Kahit mahal ito pag sobrang haba.
Hindi natin maltar ang mga dulo-dulo. Ay maltar, tapos sige rin, dalawa rin maltar. Ari kukuhan naman natin ngayon ang gitna. Sukatin natin. Siyempre dapat tayo ay merong, ang gamit ko kasi maltar din yung medida saka bullpen. Dapat tayo meron din shoe glow. Awa ng Diyos maltar, wala na tayong shoe glow. Wala na. Ito tayo ang ating gagamitin. Ayun mga kalitar, ako nga pala bumili. Lumabas ako din sa amin at ako bumili na rin yung shoe glow. Pero maltar na ay importante. Dapat rin hindi na mawala sa inyo kapag kayo magagawa ng papagayo. Ari yung nagpapatibay mga kalitar ng ating mga ginagawa, ng ating pagtatali o pa, yung mga sa mga pagdudugtong o ano pa man. Aray mga tarang, ang pagkuha ng gitna na rin, ay ginagamitan ko lang rin ng medida. Medida lang, dalog ko lang ang medida mga kalitar. O tape measure. Ari susukatin mo lang ang dinis sa karne yan. Dito na mo, kung kahanin mo kung gaano kahaba. Ayan. Saka mo naman yan itutupi. Pag naitupi, babalik natin din eh. At ari makakuha mo na mga kaltarang sukat ng gitna. Ari na nga ang gitna. Guguhitan natin ngayon. Tiga. Ari may gitna na, ere naman yun, tatapat natin din eh para makuha natin ang sukat parehas. Ganyan lang mga kalitan. Tapos pagkasagupin natin garne, pag napagsagop natin mga kalitar yan, dapat yan parehas na sa gitna. Ayan, ganyan. Saka natin guguhitan. Ang guguhitan natin ay yung ating tatangaban. O, diga? Tapos din naman. Pagka may tangab na mga kalitar, ating aalisin na rin ating tinangab para ating maikabit na doon sa kabilang kahoy. Yan lang ang mga kalitar na tatanggal niya. Huwag nyo bibiglain mga kalitar, baka nyo kutsuli maputol.
mga kaltar, may tangab na. Di rin yung tangab. Tutuwang naman natin ngayon aring kabila para mapagsagop natin. At ayan nga mga kaltar, ganyan yung kinalabasan ng ating tinangaban. Ngayon, pagsasagupin na natin. Pero nila ang mga kaltar, ayan. Pagsasagupin lang natin na gayaan bago ating pupukpukin ng kaunti. Ayan mga kaltar, ganyan. Para kapag magpupulon kayo, hindi nagalaw mga kalitar ito. Kasi pag ito mga kalitar hindi nakatangab, pag pinupulon mo, hindi na siya nagiging cross, nagiging ano siya mga kalitar. Para siyang kumikipot mga kalitar tong ganito eh. Hindi natin may paliwanag mga kalitar yun ah. So ganyan lang mga kalitar. Tapos bukong ulit. Dapat sigong-sigo mga kalitar. Ito mga kalitar, ito ipakita ko na rito dati. Ito ginagamit ko talaga. Ito meron tayong stainless dito na trade. Ito, kita naman siguro dyan mga kalitar. Ayan. Yung trade na yan, ibabao natin dito mga kalitar. Dito sa may ano natin, sa may pulunan para hindi matanggal mga kalitar. So bubutasan lang natin ito mga kalitar. Paglulubugan mga kalitar ng uro ng tornilyo para hindi nakalabas. Ayan, ganyan lang. Ang ganda ng panahon ngayon mga kalitar ah. Mahangin. Pero may low pressure ngayon mga kalitar. Pero mainit yung panahon. Mainit na mahangin. Na may kasamang kulimlim. Halo-halo ng mga kalitar ngayon ng panahon ah. Ito mga kalitar, kaya ito inuukaban ng ganito para yung tornilyo hindi nakalabas. Nakapaon pa rin sa loob. Nakakita, ganyan. Tapos ito mga kalitar, ayan, kakabit natin dito. Dito mga kalitar, ito naman mga kalitar ang pampatibay natin. Yung mga pulo ng kumbayabas, lahat mga kalitar talaga may ganito. Meron tayong ikinabit na tornilyo. Yung magpapahapit mga kalitar para hindi matanggal. Ayan mga kalitar, ganyan. Di ba? Napakatibay nito mga kalitar. Kahit iti wala ng tali mga kalitar, ganito lang to. Eh talaga napakatibay nito. Hindi na siya gagalaw. Kasi wala namang mga kalitar na hindi na siya gagalaw kasi nakatangap siya mga kalitar dito. So
So may technique pa rito sa mga kawang na ganito, maltar, pwede natin siya lagyan ng buhangin, saka natin siya lagyan ng shoe glue. Okay? Kaya shoe gluehan na natin to. Ganyan lang. Ay, hindi pa para bukas mga kalitar, sorry. Shoe glue naman natin yun. Mga ganitong kawang mga kaltar, ito mapasobra yung tangab natin. Kita nyo may kawang. So buhangin lang mga kaltar ang katapat niya. Lagyan lang natin siya ng buhangin, tapos siksikin natin. Siksikan lang mga kaltar ng buhangin yan. Saka natin lalagyan ng shoe glue. Tapos pag kulang pa, pwede pa natin dagdagan. So kahit alikabok pwede mga kalitar. Okay. Ito mga altar, ngayon nakagawa na tayo mga altar nito. Ito ang ating pulunan. Pwede na tayong pulon mga kalitar, okay? So pulon na tayo ng ating gagamitin mga kaltar sa ating saranggola. Talaga mga kaltar, hindi tayo naman din magpupulon. Pupulunin na natin itong ating tansi. Ito kasi tansi mga kalitar, ito may mga taling ganyan para hindi maghiwag-hiwag. So alisin natin yan. Subuhan na yata ito mga kalitar. Ito kasi mga kalitar, nakalikaw. Ito, likaw-likaw itong ganito. So hanapin natin yung unang likaw kasi yun ang uunahin natin. Halimbawa ito mga kalitar. Ayan. So itong likaw na to, ito yung ating kukunahin. Alisin natin mga tari yung mga para mabuhaghag. Sa pagpupulo nito mga tar, dahan-dahan lang. Kasi ito may posibilidad mga kaltar na magsaber-saber.
Yan mga kalitar, guys, sabi ko sa inyo, kapag kayo magpupulon, gagamit kayo ng bangko. Dito nyo ilalagay yung tansi sa ganitong sandalan para hindi siya magkagulo-gulo. Kasi oras na magulo yan mga kalitar, pahihirapan kayo niyan, bibigyan kayo ng problema niyan. Kaya dapat ganito lang mga kalitar. Yan mga kalitar, ito na yung ating pinupulon. At yan, awa ng Diyos, hindi naman tayo nagsasaber. So ito talaga mga kalitar, ito 5 likaw to. Ang gagawin natin, nakabawas tayo ng 2 likaw. Ngayon naman, itong 1 likaw na to mga kalitar, ay babawasan natin ng kalahati para pagsindami sila. Okay? Putulin lang natin ito para parehas mga kalitar yung dami ng tansi natin pupulunin. So kalahati lang mga kalitar sa 1 likaw at ihinto na natin. May size 100 din ako mga kalitar na tansi, hindi ko na alam kung saan napalagay. Yung pulunan kasama mga kalitar, yung nawawala. Buti na lang meron tayong bago mga kalitar na ganito. Hindi siya nating magagamit. Okay, ito na mga kalitar yung ating pinulon. So ito lang muna yung gagamitin natin pag nagpapalipad tayo. Ayan. Sapat na to mga kalitar. Pag nagtangar tayo ng saranggola. Mahaba na rin to. Ayan. So ito na guys. Ito na yung natin, pinulo natin. Ito, may tira na lang ako mga kalitar ng 2 likaw. Ito, sa isang pagpalipad na to, ayos na to mga kalitar 2 likaw na size 100. Ayan, ganun lang mga kalitar yung paggagawa mga kalitar ng pulunan. At gaya sabi siya, pati yung pinakita rin natin kung ano itsura ng peke at hindi na tansi. Okay? So, ito, may abangan naman mga kalitar. Tatapusin ko kasi mamaya yung bukas yung isang saranggola doon sa bubong na pinakita natin noong nakaraan para may mapalipad tayo. Oras na magkameron na dito mga kalitar ng hangin na malakas o pambagyuhan. Kasi may bagyo ngayon, may low pressure area, super typhoon pa ata. Super typhoon na pala mga kalitar. Kaya yun ang abangan natin. Okay? So hanggang dito na lang mga kalitar. Maraming salamat sa inyong panonood at bye-bye. Subscribe.